Buenos dias, buenas tardes, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat, saan man po kayo naroroon. Ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Sa araw na to ay pag-usapan po natin yung tungkol sa State of the Nation Address or kung tawagin po ng ating mga kasama ay SONA. Ito pong SONA na to ay kakaiba doon sa SONA ang pinupuntahan ng ating mga kaibigan dyan sa Quezon City, sa Maynila at sa Pasay. Hindi po ito yung SONA doon sa Saunabat na inyong pinupuntahan upang magpamasahe. This SONA that we are going to discuss is about the constitutional obligation of the President of the Republic of the Philippines to address the Congress at the opening of its regular session every fourth Monday of July. Every year, the President is under obligation to go to Congress to report at upang ipahayag ang kanyang mga naging accomplishments noong nakaraang 12 buwan at kung ano pa po ba ang kanyang binabalak na gawain, ano ang kanyang mga priority programs sa ilalim ng kanyang administrasyon. It is also otherwise known as the informing power of the President, and it is mandated under Section 23, Article 7 of the 1987 Constitution. During the SONA, the President discusses topics affecting the nation's foreign policy. So, foreign policy, ibig sabihin, kasama na dito yung discussion about our relationship with China vis-a-vis this claim of China doon sa West Philippine Sea. At ngayon ng taon na to ay maraming mga naging issues against China dahil sa kanilang hindi pagpayag na pumunta ang ating mga vessels doon sa ating inilagay na barko diyan sa West Philippine Sea, pinipigilan nilang pumasok at hinaharang ang mga pagkain, mga materyales na supply na ating ibinibigay sa ating mga sundalo. At sigurado ako, yan ay bibigyan ng importansya doon sa kanyang SONA. Isa pa sa aking hinihinalang kanyang bibigyan ng importansya during the SONA ay yung tungkol sa edukasyon sapagkat nung nakaraang taon, idiniin ng ating Pangulo na kailangan bigyan ng prioridad ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa higher education at upang pataasin ang kalidad ng ating edukasyon at ito ay dapat pumantay sa international standards sapagkat kailan lamang ay mayroong report na natanggap ang ating gobyerno na medyo bumababa ang kalidad ng ating edukasyon dito sa Pilipinas. Nawawala na yung critical thinking at yung comprehension ability ng ating mga estudyante ay masyadong humihina. So, ang sabi ng ating Pangulo, kailangan tutukan yan at magkaroon ng innovation, magkaroon ng creative approach, mga programang epektibo upang manumbalik yung mataas na kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa. At tungkol naman sa ekonomiya, ako po yung umaasa na magbibigay ng positibong report ng ating Pangulo tungkol sa kanyang programang renewable energy. Para dun sa mga hindi masyadong nakakaalam tungkol sa renewable energy, ang ating pong Pangulo ay nagsusulong ng agresibong approach upang imbitahan ang mga foreign investors at imbitahan din yung ating mga domestic investors na bigyan ng prioridad ang pagpapalakas ng programa tungkol sa mga solar power energy projects, sa wind power energy projects, sa hydro at sa biomass sapagkat dito sa different kinds of renewable energy na to ay magkakaroon ng pagkakataon ang ating bansa na mapatupad ang pagbaba ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa sapagkat kapag meron na po tayong malakas na reliance sa renewable energy, malaki po ang magiging epekto nito lalong-lalo na sa mga manufacturing sector. Pag mababa po ang presyo ng elektrisidad na ginagamit ng ating mga manufacturing firms ay definitely bababa ang cost of production. Pag bumaba ang cost of production, bababa ang mga goods and services dito sa ating bansa. Sa kasalukuyan kasi,
hindi pa ganon kalakas ang porsyento ng ating dependency sa renewable energy sapagkat tayo pa rin ay nagdidepende doon sa traditional type of coal fuel, yung mga ating mga inaangkat no diyan sa gitnang silangan. So bukod sa mataas ang halaga ng mga inaangkat nating mga langis, mga kurudo at iba pang related products diyan sa gitnang silangan, ito ay nagbubunga ng hindi maganda sa ating environment. Hindi katulad ng ating renewable energy, kung ito po ay madidevelop natin, ay bukod sa mapapababa ang presyo ng mga bilihin, ay malaki din ang tsansa na gumanda ang sitwasyon ng ating environment dito dahil may iwasan yung mga usok na nagiging cause no ng mga activities na ginagamitan ng mga coal fuel na inaangkat natin mula sa gitnang silangan. So, iyan ang isa sa aking iniintay, no? Sapagkat ako'y naniniwala na may positibong report dyan dahil dumadagsa ang mga foreign investors na pumupunta dito sa ating bansa upang mag-invest sa renewable energy. Sapagkat itong bayan natin ay malaki ang pag-asa na makapag-produce ng maganda pagdating sa solar power. Kasi ang solar power po nakadepende din sa tindi ng sikat ng araw. At yan po ay nagpo-produce ng power, ng energy. At kapag yan po ay na-develop dito sa ating bansa, ako po ay nakakasigurado na malaking tulong ang maibibigay niyan sa ating ekonomiya. Okay, so yan po ang isa, yung tatlo na yan, inaabangan ko yan sa SONA. Bagamat ang SONA ng ating Pangulo, it does not have the legal force of an executive order or of a law. I am sure that it has a very strong, no, it carries a strong persuasive authority kasi it shapes public opinion and then it influences legislative and judicial actions. Bakit kanyo? Kasi kapag nagsalita ang Pangulo at sinabi niya ang kanyang mga accomplishments at ang kanyang mga binabalak pang programa, ay binabanggit din niya sa SONA kung ano-ano ang mga batas na kailangan niyang maipatupad at ipasa dyan sa ating Kongreso upang palakasin palalo yung mga programang gusto niyang magkaroon ng madaliang katuparan. At ganun din po sa judicial department. So nagkakaroon niya ng impluwensya sapagkat ang executive, ang legislative, ang judicial department, yung 3 branches of the government na yan, ay kailangan nagtutulungan din yan upang maisakatuparan ang lahat ng programang gustong mapatupad ng ating pamahalaan upang makapagbigay ng magandang pamumuhay sa bawat mamamayan. If the Congress will hear from the President during the SONA, yung kanyang mga priority programs at yung mga batas na gusto niyong umiral dito sa ating bansa, ang Kongreso ay makikipagtulungan upang magpasa ng mga bills na makakatulong para sa isang efficient at effective implementation of all the economic programs of the President. Okay, so bago ko malimutan itong POGO, sigurado ako baka banggitin din ito ng ating presidente sapagkat maraming issues na lumabas dito recently, yung agresibong approach ng China na sakupin ang part ng West Philippine Sea, yung kanilang pagpigil at marahas na pagbigil sa ating mga mangingisda sa ating barko na gustong pumunta doon sa barkong ating inilagay dyan sa part ng West Philippine Sea, pinipigilan magbigay ng supply ng materials at mga pagkain sa ating mga sundalo. Yan ay kailangang i-discuss din ng ating Pangulo. At lalong-lalo na yung POGO. No? This is about time na dapat i-announce ng Pangulo ang kanyang pagkontra sa patuloy na illegal operations of the POGO at bigyan ng kautusan ang ating Kongreso na magpasa ng batas upang totally iban na yang POGO na yan.
upang hindi na makapagdulot ng perwisyo sa ating bansa dahil nakakasira din yan sa ating imahe sapagkat sa POGO operations ay nandiyan dyan ang paglitaw ng iba't ibang klaseng krimen katulad ng human trafficking, ng mga sex-related cases, kidnap or ransom, lalong-lalo na yung money laundering na yan. So, the people are very hopeful na ipababan yan ng presidente at yan ay maaaring padaanin at banggitin sa State of the Nation address. At mayroon din nagtanong sa akin tungkol dito sa Vice President. Yung kung may nangyari daw ba sa presidente, siya na ang designated survivor. So para po sa kalaman ng marami, wala naman pong designated survivor clause sa ating saligang batas. Kasi excuse me, kapag may nangyari naman po sa ating presidente, ang automatic successor ayon sa ating saligang batas ay ang Vice President. So in the absence of the Vice President, the Senate President will take over, or in the absence again of the Senate President, the Speaker of the House will succeed the office of the President. So there is no such thing as a designated survivor. Imagination lang yan, at sa kakapanood sa Netflix. Yan ang mahirap minsan ngayon, lalo na sa ating kabataan, pag mahilig magkalikalikot ng mga cellphone, manood sa internet, kung ano-ano yung napapanood na produkto ng mga wild imagination ng mga director at producers ng pelikula. So minsan ginagaya At imbis na mag-isip ng magaganda upang mabigyan ng magandang katayuan sa kabuhayan ng ating mga kababayan, ay Netflix ang inaatupag. So, hindi magandang halimbawa, lalong-lalo na kung ikaw ang namumuno sa Departamento ng Edukasyon. Okay? So, yan po ang ating discussion about the State of the Nation Address at abangan po natin kung ano-ano ang i-discuss at i-report ng mga accomplishments ng ating Pangulo sa Lunes ng buwan ng Hulyo. Hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno.